Ma'am Daisy, yes. Ma'am Daisy, salamat po. Helm Kebes. Hindi, Helm Kebes. Helm Kebes. Regarding naman yun sa magiging trabaho ni Sir. So, unti-unti, dahil po sa inyong pag-share ng mga videos, pag-support ninyo, ay magkakaroon na ng trabaho. Sana nga po magkaroon na talaga ng trabaho si Sir. Malaking salamat. Kumusta na pakiramdam mo, Sir? Wala nang nakacheck tayo. Pero, wala naman nakakatawa. Okay na. Hindi, kasi dati sabi mo masakit ang tiyan mo. Pero, hindi ko naman Marami pa. Sakto yun, Sir. Wala ka dapat mag-miss, no? Araw-araw ano yung sinabi ko. Umaga at gabi yata yun. Mauubos yun, Sir, sa Feb 7. So, Feb 7, balik tayo ulit, no? So, dati-rati kasi hirap kang matulog, pero binigyan ka rin nito na pag hindi makatulog, iti-take mo yung gamot. Okay. Kaya kita in-update din ngayon, Sir, kasi may nagpadala sa'yo ng tulong. Unang-una, yan mga kababayan, no? May nagpadala kasi nagpaabot ng kaunting tulong kay Sir Takada. Si Daisy Helm Kebes. Ayan, napakahirap ng pangalan. Pasensya na mga kababayan kung mali yung pronounce ko. Kay Ma'am Daisy Helm Kebes. Ito yung message niya sa aking mga kababayan. I asked my brother wife to send you a small donation. I know it's not that much, but at least it could help a little bit. I hope he is doing okay and the check-up results were positive. Say hello to him. Say hello to him from me, and I hope you will continue supporting him. I really appreciate your support of him. More blessing for you and him. I hope you could help him get a job so will not be in the street. So will not in the street again. Baby. I wish him good health and happiness. Have a wonderful weekend. Best wishes. Daisy Helm Kebes. Ayan, Sir, oh. Si Daisy Helm Kebes, padala siya ng 3,000 pesos. Ma'am Daisy, yes. Ma'am Daisy, salamat po. Helm Kebes. Hindi, Helm Kebes. Helm Kebes. Salamat po. Ayan. Kahit ako napakahirap ko na i-pronounce. Pero importante, mapanood nila itong ano ko. So itong nakaraang araw pa itong mga kababayan, pasensya na po kayo mga kababayan kung medyo matagal namin bago ma-update yung ano. Pero kahit gaano katagal yan mga kababayan, ibibigay at bibigay na. At hindi lang yan, Sir, meron pang isa. Ito naman. Ayan. Kahapon ng umaga ito nagpadala. Si Norlin Kobayashi. Wala siyang Norlin Kobayashi. Wala po siyang message, kundi ang sabi lang niya is, Daddy Frankie, para po kay Takada-san. I'm Norlin Kobayashi po. Ayan. Nagbigay din siya ng 3,000 pesos. So, total of 6,000, no? Yan. Ma'am Norlin Kobayashi, na saan man po kayo naroon ngayon, maraming salamat po talaga sa tulong pinansyal na ipinapadala ninyo. At ganun din kay Ma'am Daisy Helm Kebes. Ayan. Salamat po.
Sige sir, ikaw. Norlin. Kobayashi. Norlin, Kobayashi. Maraming salamat po. Asawa yata niya Japanese kasi Kobayashi. Kung kayo. 4, 6. Ano sabihin mo sa kanila, sir? Maraming salamat po. Pinilitan niyo. Gusto mo sila makita magpasalamat. Pero alam ko malalayo sila, sir. Baka nasa Japan o kung saan-saan. Yun mga kababayan, no? Muli po ay ako'y magpapasalamat talaga sa inyo na mga suporta at tulong, lalong-lalo na sa ating mga beneficiary. Kay Ma'am Daisy Helmkibes at saka kay Ma'am Norlin Kobayashi. Sa inyo pong pagpapadala ay napakalaking bagay po yan para mapagsimula si Sir Takada. At aabangan nyo rin po mga kababayan yung kausap namin sa Olonga po. Magsiset lang kami ng schedule para makapag-meet sila personally, meeting sila personally. Regarding naman yun sa magiging trabaho ni Sir. So unti-unti dahil po sa inyong pag-share ng mga videos, pag-support ninyo, ay magkakaroon na ng trabaho. Sana nga po magkaroon na talaga ng trabaho si Sir. Para naman makalimutan niya yung mga problema nangyaring pagsubok sa kanyang buhay. Pero ganun pa man, wag po kayong mag-alala kasi kahit na hindi ko nabibidyo or what, pupunta ito sa bahay, sama-sama kami minsan, almusal, coffee or lunch. Kung ano yung time na inabot namin. Kaya wag po kayo. Kaya ko lang po ina-update dahil gusto kong ipakita sa inyo talaga mga kababayan dahil may mga nagpapadala ng tulong para sa mga beneficiary natin. Kaya muli po sa inyong lahat na mga nagpapadala, hindi po man kayo maisa-isa, basta't maraming salamat po. Muli po mga kababayan, no? Pag nagpadala kayo sa aking Gcash, insert nyo lang po kung kanino natin ibibigay at magsabi rin kayo ng pangalan ninyo kung nasaan man kayo para lubusan din namin kayong mapasalamatan. At mga kababayan, mag-iingat din po kayo sa mga scammer nating mga kababayan. Kagaya nga po ng nangyari, kung sino po yung nakapanood ng tinulungan naming mag-asawa sa Capiz. Ayun, ginamit na naman yung pangalan natin. Ikikwento ko lang sa inyo ito para maging aware din po kayong lahat. Yung tinulungan namin na lolo sa Capiz na nakapag-asawa ng 20 years old. Kung naalala nyo po yun, I think 1 year ago? May isang taon na ba? Wala pa? 10. 10 months. 10 months. Okay, 10 months ago mga kababayan may tinulungan ng Team Daddy Frankie sa Capiz na senior na po yung lolo at 20 years old yung napangasawa niya. Tinulungan namin yun. And then, nakaraang buwan po, may pumunta sa kanila mga kababayan. Nagpakilala, nagpanggap na kasamahan daw ni Daddy Frankie. At ang ang strategy mga kababayan is kasamahan daw ni Daddy Frankie at may ibinigay daw si Daddy Frankie through money transfer. Kaya kinuha nila si Lolo sa bahay at yung asawa isinama. Dahil sila daw ang makakapag-claim ng pera na pinadala ni Daddy Frankie. Ngayon, nung nakuha na nila yung matanda, si Lolo at saka yung asawa isinakay, nagpanggap ulit, may naiwan palang kasama na hinalubhog yung bahay. Diba? Sabi, may sasakyan ba yon? Kasi minessage lang din sa amin eh. Ang sabi ng scammer mga kababayan, i-claim yung pinadala daw ni Daddy Frankie. So, kasama na.
Diba? Tapos nung nakaalis na sa bahay, wait lang po, may naiwan ako. So iniwan nila yung matanda dito sa lugar na to, umalis sila pero sumalis sa bahay. Nakakulimbat yung cellphone tsaka pera sa loob ng bahay. Tapos sumibat na sila. Yung matanda hintay maghapon, mag-asawa. Wala nang bumalik. Pag uwi nila, nanakawan na sila. Kaya ko po ito sinasabi mga kababayan para maging aware kayo, baka ulitin na naman nila, no? So kung sino man yung mga scammer na ganyan, sana mag-iingat, sana maawa kayo sa mga taong niluloko ninyo. At hindi po kami magpapadala sa inyo mga kababayan, sa mga beneficiary namin. Hindi po kami magpapadala through money transfer. Personal namin iaabot sa inyo. Or else, gaya ng sinabi ko, bago kayo maniwala na may ipapadala sa inyo or what, kailangan video call ninyo si Daddy Frankie para hindi po kayo naluloko. Huwag po tayo magpaloko mga kababayan dahil maraming gumagamit ng pangalan talaga ng Daddy Frankie. Kunin lang nila yung picture ni Daddy Frankie, gamitin lang nila yung pangalan ni Daddy Frankie. Huwag po kayo maniniwala agad. Huwag po kayo na assurance na makakausap nyo talaga si Daddy Frankie. Huwag po kayo maniniwala. Kawawa naman si Lolo na ang hirap na nga ng buhay niya na nakawan pa. No? Ano pangalan nung yung nag-message? Si Dudes TV. Yan, shout out kay Dudes TV. Ayan, siya yung naging tour guide namin dyan sa Capiz. One day magkikita tayo ulit, no? Sana makabalik ang Team Daddy Frankie dyan mga kababayan. Kaya shout out mga kababayan natin dyan sa Capiz. Ayan. So, maraming salamat mga kababayan. I-share nyo rin ang video ito para maging aware to mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga beneficiary natin. May bagong strategy na naman sila. Biruin nyo mga kababayan, mag-isip na lang tayo maigi, no? From Capiz, mayroon din scammer doon, no? So, hindi na po pwedeng yung scammer is manggagaling pa dito. No, ang layo, no? Kaya mag-ingat po kayo mga kababayan. Sir, salamat sa oras mo ngayon, no? Mag-iingat ka parati. Basta pasyal-pasyal ka nang lagi dito. So, saan ang punta mo ngayon, sir? Wala ka na pupuntahan. Basta mag-iingat ka parati kasi may pupuntahan pa kami sa pupunta kami ng Pangasinan ngayon. E bali basta kung may mga message, balik ka na lang at tapos hintayin na lang natin yung pagbabalik mo sa doktor February 7, no? Update kita. So ayun mga kababayan, maraming salamat kung muli. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, Mabuhay po tayo.